Mga amo at welcome sa Kali Topics. So, sa video na to ay dalawang paksa ang ating tatalakayin. Ang una ay ito, may at ito po ay patungkol dito sa ibinalita ng GMA7 sa kanilang Facebook account. At ang balitang ito ay patungkol po sa di umano ay kudita sa Kamara at pinaplano na yata na patalsikin si Speaker Martin Romualdez bukas o mamaya, Miyerkules. Mag-aantay tayo sa balita na yan. Pero ngayon pa lang po, kumentuhan na po natin yan. At ang ikalawa naman po ay itong nakikita niyo sa aking screen na kung saan ay, magkukomento tayo dito sa mga napili. O finally, nabuo na yung komisyon na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos para mag-imbestiga dito sa mga korupsyon sa gobyerno, lalong-lalo na po dito sa flood control project. Ang tawag po niya dyan ay ICI o yung Independent Commission on Infrastructure. So, yan po ang mag-iimbestiga. Pero unahin muna po natin itong balita patungkol po dito sa di umano ay kudita sa Kamara na kung saan ay papalitan na po si Speaker Martin Romualdez. Pero bago ang lahat, syempre, gusto ko munang humingi ng paumanhin sa inyo dahil medyo mahina yata yung audio ng aking video dahil yung aking isang cellphone ay nanakaw po. Yung ginagamit ko, Samsung Infinix po ito. Hindi ko so katakalain na mahina pala itong Infinix pagdating sa vlogging o baka naman yung modelo lang. Kasi secondary phone ko lang po ito at hindi naman tayo mayaman at hindi pa naman tayo monetize para maka-afford ng magagandang equipment. Sa awa ng bossing natin sa taas ay paunti-unti maipupundar natin yan once na ma-monetize po tayo sa tulong po ninyong mga amo. So, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel at huwag nyo na rin pong kakalimutang mag-like at mag-share. Hindi naman po, wala naman pong bayad yan, libre. Kaya, pakitulungan na po ako. So, maraming salamat po. So, dito po tayo sa balita na nakita natin sa Facebook ng GMA7 na kung saan ay parang itinamaan na ng konsensya sana si Speaker Martin Romualdez at pati na rin yung kanyang mga kasamahan kaya magkukudita na. At siguro, syempre, kaya ako sinabing tinamaan na rin ng konsensya o nakonsensya na si Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez ay hindi na maganda ang imahe ng Kamara sa kasalukuyan dahil halos laman po ng balita ng mainstream media at ng social media ang bawat araw na nagaganap diyan sa Kamara matapos ihayag ni Pangulong Bongbong Marcos, Senator Ping Lacson at Mayor Magalong ang napakalaking kurakutan sa gobyerno. At siguro napipinto na rin talagang magkudita o naramdaman na rin ni Speaker Martin Romualdez na i-oust na siya o sisipain na siya ng kanyang mga kasama sa Kamara. Alam nyo, yung mga ganyang bagay, yung pagpapalit o pagpapatalsik sa isang pinuno ng Kamara, ang speakership, ay siyempre nagkakaroon pa ng mga negosasyon yan. At nabasa ko rin dito sa balita ng GMA sa Facebook nila na para bang may nakita na silang nag-iimpake ng mga gamit ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang opisina, yung ino-occupy
o yung nakadesignate na opisina para sa isang Speaker of the House. So, parang nakita ata nila na unti-unti nang naglilinis ng silid ng Speaker si Martin Romualdez at well, siguro mamaya lang o araw ng Miyerkules ay mababalitaan na po natin yan. Pero syempre, kailangan natin komentuhan yan dahil talagang napapanahon na kapara sa sinabi ko kanina, diskontento na ang mga tao. Simula't-simula nung mabulgar ni Pangulong Bongbong Marcos, Senator Ping Lacson at Mayor Magalong ang mga katiwalian nga sa gobyerno. At syempre, kapag ganyan na ang imahe ng Kamara, yung mga kasama mo, kanya-kanya ng ano yan, kanya-kanya ng salba ng sarili. Ano ba yung kasabihan? Parang narinig ko to dun sa isang, kay Attorney Libayan. Minsan nanonood din po tayo ng kanyang vlog. Pinag-aaralan din po natin yung kanyang mga sinasabi. Bagamat hindi tayo abogado, law lang tayo, law IQ lang tayo. Komentong kalye lang ang kaya natin. Pero sinabi niya na kapag lumulubog na ang barko, yung mga crewmates mo, syempre magtatalo na yan at yung kapitan, iiwanan na nila. So, baka Miyerkules ay meron ng i-anunsyo speaker, pero syempre, hindi naman papayag si Speaker Martin Romualdez na ganun-ganun na lamang na siya ay masisipa nang ang papalit sa kanya ay hindi siya komportable katulad nung ibinalita sa mainstream media, makikipagdegosasyon yan. At syempre, kumbaga, may negosasyon pang mangyayari dyan. Pero sa tingin ko, sa posisyon ni Speaker Martin Romualdez ay medyo manipis na ang kapangyarihan niya, maliban na lang siguro kung maghahari-kiri siya at siya na mismo ang mag-i-expose ng mga katiwalian diyan sa Kamara, matatakot kanya yung mga mambabatas at mapapasunod pa niya yung mga yon sa kanyang kagustuhan. Pero sa ayaw at sa gusto, ni Speaker Martin Romualdez ay lilisanin niya ang kanyang posisyon dahil hinihiling na ng tao ang kanyang pagbaba. Hindi ba? Delikadesa na lang ang sigurong kailangan niyang pairalin. Kung may delikadesa pa siya, Pero sa tingin ko, meron naman dahil mukhang bababa siya sa pwesto. Pero, hindi ba, nadumihan na ang Kamara at napakalaking gulo, napakalaking dumi na mahirap linisin sa parte ng Kamara. So, malilinis lamang yan sa pamamagitan itong panonoorin nating maiksing video ng press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito po yung ating ikalawang topic, At siyempre, babantayan pa natin yung mga kaganapan dito sa Kamara at gagawan po natin ng video yan. So, panoorin po natin saglit itong pag-aanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ng kumpletong line-up ng ICI o yung Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ayan. Panoorin po natin to.
Good morning, everyone. I asked to speak to all of you today so that I could bring you up to date and report to the people about what has been happening concerning the ICI. At maraming tanong. The ICI, we've come to call it the ICI because it is the Independent Commission on Infrastructure. And that is the independent commission that we are organizing. And as of yesterday, this is the way the commission is going to be organized. Justice Andy Reyes will be the chairperson of the ICI. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness, and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. And together with him are, of course, Paige Singson, who I think is coming as the former DPWH secretary. But beyond that, he has always been working in terms of the infrastructure. And as as former DPWH secretary, he has a good idea of, shall we say, where the bodies are buried. So that will give us immediately a advantage when we're doing this, when the commission is doing its investigation. And of course, the last member is Susana Pardo, who is the country managing partner of SGV and Co. She is a certified public accountant, and she has, again, with her experience, and we are hoping to take advantage also with some of the experts that they have in SGV. In terms of accounting, forensic accounting, all of these things that will be necessary. We have included Mayor Benji Magalong as a special advisor as well. There have been questions as to why Mayor Benji has been included, and the answer is very simple. When I went to Baguio, tinignan ko yung mga malabo na flood control project, ay sinalubong niya kaagad ako ng isang report. Investigador naman talaga si Mayor Benji. Kung maalala ninyo, he was the one who wrote, as CIDG head, he was the one who wrote the seminal report on the Mama Sapano incident. And that was immediately that gave me, that's when I came to know of him and saw that he has integrity. And then again, when I went to Baguio, meron na siya, being a good investigator, he had a very, very detailed, very good report already. So he's been working on this for a while. So marami siyang makakonfigure. So, ayan po yung press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos noong September 15. At ngayon ko lang po siya nagawan ng video dahil, inantay ko muna o inobserbahan ko muna kung ano ang magiging reaksyon ng mga journalist, komentarista, at mga kritiko dito sa mga taong bumubuo ng ICI o ng Independent Commission on Infrastructure. So, katulad ng inaasahan ko, ang nakararami sa kanila ay may nasasabi pa rin patungkol dito sa mga tao na to. Dahil siyempre, ang unang kini-question nila ay yung kanilang politika, kung kanino ba sila, o yung tinatawag na political affiliation. So, unang-una na nga po dito ay si Justice Andy Reyes, natatayong chairman. So,
Hindi ko lang na-research na kung kailan na naging justice ito at kung ito ba ay appointed o talagang kumanik lang sa ranggo. Ito namang si Dave Singson ay DPWH, dating DPWH secretary, kung di ako nagkakamali. Pero i-correct yun rin ako, mga amo. Ito ay sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino na yata ito, Dave Singson. Ito namang Susana Fajardo na accountant ay hindi ko kilala to. Pero nasa isang malaking kumpanya daw ito na accounting firm. So, tama, katulad ng sinabi ko doon sa last video ko, na dapat ang bumubuo dito sa komisyon na to ay dapat merong abogado o may tulad niyan, judge pala, justice. At syempre, isang ininyero o dili kaya, katulad nito, hindi ko lang alam kung itong si Dave Singson ay ininyero, pero dati siyang DPWH. So, alam niya ang kaliwat kanan kung paano tumatakbo dyan sa DPWH. So, malaking bagay siya. At syempre, itong si Mayor Benji Magalong ng Baguio. So, unang-una ko ngang napansin, mga amo, ay sigurado questionin sa kanila dahil binanggit na nga po ng Pangulo nung bago niya binuo itong ICI na to, ay dapat ay may integridad at walang politika, walang kinakampihang mga politiko. Pero syempre, doon na nagkakaroon ng problema dahil sa ayaw at sa gusto natin, mga amo, ang mga taong i-appoint ng isang Pangulo, maging ikaw man o ako, meron din tayong magiging, mabatikan din tayo ng ating politika kung kanino tayo, ika nga yung political affiliation natin. Hindi mawawala yan. Walang tao sa mundong ibabaw ang hindi madidikit, ika nga, sa mga politiko, sa mga leader. Ang pinag-uusapan ngayon dito, syempre, ay kung ano ang magiging performance ng komisyon na to at lalong-lalo na ng mga tao na bumubuo dito. Di ba? Kasi hindi natin sila pwedeng husgahan kagad na, ganon, si Magalong Duterte, si Dave Singson ay appointed ni Noynoy o ni Gloria o ni ganito. Siguradong may nag-appoint dyan. At itong si Justice Andy Reyes, hindi ko nga lang alam kung appointed dyan, pero malamang appointed dyan, hindi lang natin alam talaga kung kaninong presidente. Lahat yan, may political alliances dati. Pero sa ngayon, sila ay bumubuo ng isang komisyon at ang tiwala ng Pangulo sa kanila ay napakataas. Kasi selected sila. Selected. Sa ayaw at sa gusto natin, magkakaroon ng mga taong pupuno dyan sa komisyon na yan. At yan, yung komisyon na yan, dyan nagkakaisa tayong lahat. Dahil nais nating malaman kung sino-sinong matataas na politiko sa ating gobyerno ang nagnakaw sa pondo ng bayan. Tandaan nyo, may mga bagyo ngayon sa ating bansa. Sa bawat araw na may binabahang lugar, sa bawat araw na may nakikita tayo sa balita na nakalubog ang isang barangay, ang isang bayan sa tubig baha, hindi mawawala yung issue na yan. Kaya what better time na mag-imbestiga yung mga yan kung hindi ngayon. At hindi dapat lumamig. Yan. Yan ang pinaka-importante dyan. Wala akong pakialam kung ano ang political alliances ng mga tao na yan. Ang pinag-uusapan dito, can they perform? Di ba? At dapat, para ika nga ano ba tawag doon? Mapatunayan nila na sila ay seryoso, huwag silang mag-umpisa dun sa baba. Kasi meron na yung nasa baba kung iimbestigahan nila.
Yung mga kontraktor, iniimbestigahan na ng Kamara at iniimbestigahan na rin ng Senado. So meron na yung mga taong nasa baba. Hindi na nila magiging masyadong problema yan. Kailangan ang tingnan na kagad nila yung nasa taas. Katulad niyan, hindi ba? Pwede nilang umpisahan kay Speaker Martin Romualdez, kay Senator, kay dating SP Escudero, o dili kaya, umpisahan nila yung sinasabi nga ng maraming tao, ng maraming kritiko at komentarista na most corrupt budget in the history of the Philippines. Yung 2025 national budget na kung saan ang mga nanguna dyan sa BICAM commission na yan, yung nag-approve na talaga, yung nag-finalize ng budget para sa 2025 ay ang Senado at Kamara na pinamumunuan sa parte ng Kamara, si Speaker Martin Romualdez at si Representative Saldico. Sa panig naman ng Senado, well, 24 lang naman yan. Kaya syempre, halos lahat yan, kasama dyan. Pero alam ko, may mga hindi pumirma dyan. Ang isa na dyan ay si Senator Bato de la Rosa, Robin Padilla. Yung mga Duterte Black yata hindi pumirma dyan sa 2025 national budget na yan. Pero, ang namuno sa kanila dyan sa BICAM na yan ay si dating Senador Grace Poe na chairman ng Finance Department, Finance Commission. I-search nyo na lang, pero Finance Commission ng Senado at syempre si dating Senate President Chis Escudero. So, kung doon kagad uumpisahan, ika nga, kunin mo na yung mga pinakamatataas na tao, imbestigahan na dapat nila, maniniwala ako sa kredibilidad ng komisyon na to. Pero kung mag-uumpisa silang mag-imbestiga sa baba, na ibinulalas din naman nila kung sino yung, o sinabi na rin lang naman nila kung sino-sino yung kanilang mga inabutan ng porsyento, ng 20, ng 30% ng mga project nila, dapat imbestigahan na kagad nila. I-lifestyle check na kagad nila. Ano pang mga investigasyon? Total, di ba? Ang lead investigator nila at special advisor ay si Mayor Magalong ng Baguio City. So, medyo mabigat ang trabaho ni Mayor Magalong. At isa pa nga pala, syempre, maaaring questionin kay Mayor Magalong yung pagiging mayor niya at the same time ay pagiging member. Yan ang iaano nila eh. Member yan. Pero parang nakalagay dito, special advisor lang siya at lead investigator. Dahil hindi niya yata kayang iwanan ang Baguio dahil sa banggit niya, sa pagkakaintindi ko sa kanya, marami pa siya trabahong kinakailangan ika nga tapusin doon sa Baguio. At nararamdaman ko na itong independent body na to, ang lahat ng magiging galaw nito ay malaking porsyento o malaking bahagi nito ay sasandig sa kung ano ang hawak at nalalaman ni Mayor Magalong. So, di ba sinabi ni Mayor Magalong, meron na siyang mga pangalan at meron na rin siyang mga ebidensyang hawak. Kaya nga nagpupumilit siya na mauna muna siyang maimbitahan sa Kamara pero mukhang hindi mangyayari. So, baka dito na lamang niya gamitin yung kanyang mga nalalaman at mga dokumentong hawak. So, again, inuulit ko, pabayaan natin mag-proceed itong ICI na to. Tingnan natin kung ano ang magiging performance. At sana, di ba, sa lalong madaling panahon, wag namang abutin ng 2, 3, 5 taon bago sila makapag-point, makapagturo ng matataas na politiko, malamig na tong issue na to.
Pero sana wag natin palamigin. Lalong-lalo na kapag ka dumadaan o natitikman natin yung mga malaondoy na baha dahil nakakabwisit na. At bilyon, kung hindi man trilyon, sigurado akong trilyong piso ang napunta sa korupsyon diyan sa mga project na yan. Hindi lang yan, pati yung mga kalsada, mga tulay, mga building. So, tingnan natin at suportahan natin kung talagang makapagbibigay sila ng malalaking isda. Hindi lang yung mga hindi lang yung mga small time na contractor. Pwede nilang bitawan yan eh. Pwede nilang bitawan, pwede nilang ipagkanuno yung mga contractor na yan. Marami pang contractor sa Pilipinas na pwede nilang pakinabangan. Pero yung mga politiko na yan, yung mga congressman, mga senador na nakinabang dyan, dapat maituro ng komisyon. At dapat makulong. At syempre, kailangan mabawi natin yung perang kanilang ninakaw. Kapag nagawa ng komisyon na yan, ng ICI na yan, yung mga bagay na yon, naniniwala ako, hindi man totally mawala ang korupsyon sa ating bansa, malaking bilang o malaking porsyento ng korupsyon sa ating bansa ang mawawala. Yun lang, napakalaking bagay na at yung pera na matitipid natin sa korupsyon ay madadala natin sa mas maiinam at mas kapakipakinabang ng mga proyekto. Di ba? So, dito, mapupuri ko si Pangulong Bongbong Marcos kung sadyan talagang seryoso siya. Lalo na nung sinabi niya na dito sa komisyon na to, wala siyang pakialam kung kamag-anak, kaibigan, o mataas na opisyal ng gobyerno ang tamaan. Tamaan ng tamaan, ika nga. So, tingnan natin kung ano ang magiging performance ng komisyon na to. So, dito ko muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po sa inyo.